Ako lang mag-isa yung nakita ko sa Zoom. Ayan. Ang akin pong isi-share po ngayong gabi, isa po dun sa Bible character po na hindi ko rin siya personally nakikilala pa before. At binigyan lang po ako ng conviction ng Lord na kilalanin po yung Bible character po na ito na sa pamamagitan po ng pag-aaral. Ito ko po nakita yung kanya pong ah, kahalagahan din po or meron din po siyang marami rin pong mga katuruan or mga revelation po na napahayag po sa pamamagitan po ng buhay niya. Ito nga po yung buhay po ni Esther. Amen. Si Esther po. Sabi po dito sa Esther chapter 4 verse 13 to 14, subali po yung aking pong i-share is from chapter 1 to chapter 5. So, pero, ano ko na lang po siya, ah, ang tawag dito, isa-sum up ko na lang po siya by chapter or by verse. Ganun po, at iisa-isay na lang po natin. Pero hindi na po babasahin ang buo. So, ito po, pagkakataon po na dito po, nagsimula po yung story ng Book of Esther sa pamamagitan po ng pagdiriwang na dinaos po ng isang hari na nangangalang po siya si Ahasuerus, or sa ibang salin po ng Bible, tinatawag po siyang Erhes or Xerxes, hindi ko pala paano i-pronounce yun. Pero Ahasuerus po siya dito sa ASND na Biblia po. Siya po ay nakatira doon sa lungsod ng Susa. Doon po nakatayo yung kanyang palasyo at meron po siyang 127 na probinsya na nasasakupan mula India hanggang Ethiopia. Amen. So nagkaroon po ng pagdaraos, nagkaroon po ng pagdiriwang or nagdaos po siya ng kanyang handaan dahil po pinagdiriwang niya yung kanyang ikatlong taon sa paghahari po ah, sa kanya pong kaharian. So, 3 years na po sa atin po sa Pilipinas, di ba parang 6 years po yata yung panunungkulan bilang presidente. So, siya po, sa 3 years pa lang po niya, so meron pa po mga sumunod na taon. Sa 3 years po niya, nagkaroon na siya ng pagdiriwang. Nagdiwang na po siya or nagkaroon na siya ng, ah, nag, nag-offer na siya or nagbigay na siya ng handaan na actually po dalawang handaan yung pin-repair niya. Isa para dun sa mga kumbaga mararangal na tao, sabi dito, nung pagdiriwang niya, dinaluhan ng mga pinuno at iba pang mga lingkod ng palasyo. Dinuluhan din ng mga kawal ng Persia at Media. Pati po yung mararangal na tao at pinuno ng mga probinsya. So, 6 na buwan po yung pinagdiriwang na nagpakita kung gaano kayaman ang kaharian at kapangyarihan at karangyaan ng pamumuhay ng Haring Ahasueros. Amen. So dito po makita po natin, kung babasahin po natin yung buong chapter or buong dito po sa chapter 1, kung babasahin po natin, wala po tayong mababasa dito na nagpasalamat siya sa Panginoon. Amen. Hindi po niya naibanggit dito sa Book of Esther po na nabanggit niya na nagbigay siya ng pasasalamat o papuri sa Panginoon. Amen. So, sa atin po bilang mananampalataya po ng Panginoon, isa din po sa, di po ba, meron po tayo rin po, minsan nagkakaroon din po tayo ng mga special occasion, meron din tayo mga pinagdiriwang na mga achievements, meron tayo mga bagay na binibigyan din po ng pasasalamat sa ating buhay, nagkakaroon din tayo ng mga achievements sa sa pag-aaral, di po ba, sa mga trabaho, sa mga opisina, pagi sa mga ministry, meron din tayo mga sinasabi po natin na achievements na natatanggap po natin. O, lagi po nating iisipin na una sa lahat, ang ating po dapat na pinaparangalan, pinasasalamatan, una sa lahat yung Panginoon. Dahil lahat po ng bagay na ating pong na-achieve, na nare-receive, di po ba, lahat po yan ay galing sa Panginoon. Ito po sana pagkakataon ni Haring Xerxes or ni Haring Ahasuerus na makapagpasalamat siya sa Panginoon. Hindi kalimutan niya po na bigyan ng parangal o pasasalamat yung ating Panginoon sa achievements po na sa 3 years niya, naranasan niya po yung kabutihan ng Diyos, andun yung kaligtasan, pinagpala siya, kaya sabi po doon, yung kayamanan ng kaharian niya at yung karangyan ng pamumuhay niya,
Di po ba? Alam natin na lahat po yan ng bagay na yan ay nagmula po sa Panginoon. Wala pong bagay na nanggaling lang sa Kanya, lahat po yan ay galing sa Panginoon. Kaya dapat lang na, una sa lahat, pasalamatan niya at bigyan sana ng parangal yung Panginoon. Amen. So tayo rin po na minsan dito po sa atin sa bilang mga sa panahon po natin ngayon, di po ba? Madalas po na nagkakaroon ng mga special na okasyon or may mga handaan po tayong ginaganap. Di po ba? Madalas yung tao, sinasabi nila, feeling blessed sila. Yan yung mga word po ngayon sa social media, di ba? Feeling blessed kapag ka meron silang mga invited na mga matataas na tao. Katulad ni Haring Josueros, no, sa unang batch ng kanyang celebration, yung mga invited niya is yung mga matataas na tao, yung mga, kumbaga may katungkulan, mararangal na tao, mga pinuno ng probinsya, yon yung mga kawal ng pati ng Persia at ng media, di ba? So dito po makita natin sa atin po, di ba? Yun nga feeling blessed kapag may mga politician, mga government officials o mga may matataas o mayayaman na tao na naiimbitahan natin or naiimbitahan sa mga okasyon, sa mga special occasion nila. So masaya po yung mga tao, sabi feeling blessed sila kapag yun ang mga naiimbitahan po nila. Amen. Pero sabi nga po, sa atin po bilang mananampalataya, higit na mas mainam po na dapat talaga nating iniimbitahan sa lahat ng occasion po na meron tayo na gagawin po natin is yung pong okasyon na or yung maimbitahan natin yung presensya ng Panginoon. Amen. Sa lahat nga po ng okasyon, dapat po natin na unang inaala yung okasyon po na yon or yung mga celebration na yon una sa Panginoon. Di po ba? Imbis po na imbitahan natin yung mga government officials, yung mga matataas na tao, di po ba higit na mas mainam na ma-invite po natin sa mga special occasion po natin is yung mga lingkod ng Diyos, pastor, di po ba? Or yung mga lingkod po ng Diyos na ginagamit para makapagbahagi ng salita. Opportunity po kasi yun na yung mensahe ng salita ng Panginoon na may papahayag nila. Since marami po tayo mga invited guests na mga hindi pa nakakakilala sa Panginoon, di po ba yun yung chance na makapag-share yung mga lingkod ng Diyos sa pamamagitan po ng mga occasion na yon. Amen. So nagagamit po yung opportunity na yon para yung salita po ng Panginoon ay mapalawak pa or marami pang mabahaginan. Amen. So yung mga kapag yung mga desire lang ng mga tao is yung maging guest nila, special guest nila dun sa okasyon nila is yung mga government officials or yung mga tao na may mataas na katungkulan, di po ba, yun, natutuwa sila sa mga pangako, sa mga promises ng mga tao na ini-invite nila, especially yung mga government officials. Pero tandaan po natin na mostly yung mga promises po ng tao, especially sa government, di po ba? Hindi naman lahat, pero mostly po dyan, yung mga pangako po nila is hindi po natin alam yung assurance kung magagawa or matutupad or isang mananatiling pangako lang. Pero yung salita po ng Panginoon, yung may papahayag ng Diyos sa pamamagitan ng in-invite natin na lingkod ng Panginoon na magpapahayag ng salita ng Diyos, yung mga pangako ng Panginoon na marireceive natin through dun sa lingkod ng Diyos na gagamitin para magpahayag dun sa lugar kung saan tayo nagkakaroon ng pagdiriwang na invited natin yung presence ng Lord and at the same time napaparangalan natin yung Diyos. Di po ba mas yung pong salita ng Diyos, mapangahawakan po natin, mapapanampalatayanan natin yung mga salita ng Panginoon. Dahil sabi nga po dun sa Numbers chapter 23:19, ang Diyos po natin na hindi sinungaling tulad ng tao, di po ba? Ang tao, pabago-bago ng isip, hindi po natin pwede panghawakan yung mga sinasabi ng tao. Pero yung Panginoon, kapag meron po siyang pinangako, siya po yun na kanyang tutuparin at yung kanyang mga sinasabi ay kanya pong gagawin. Amen. So, lagi po natin panghawakan po yun, yung salita ng Panginoon ay tapat po, tapat siya sa kanyang mga pangako, totoo po siya sa kanyang mga sinasabi. Amen. Ayun. Sabi po dito sa verse 5, kanina po sa verse 1 tayo, sabi po dito, hindi pa natapos yung pagdiriwang, yung sa unang pagdiriwang po, hindi pa natatapos, nagdaos ulit or nagdaos ulit ng isa pang handaan, yung hari. Amen. Isa pang handaan yung kanyang idinaos para naman ito dun sa mga mamamayan dun sa lungsod na Susa. Amen. So dito po invited yung lahat ng tao, lahat ng taga Susa. Sabi po doon, mayaman man o dukha.
lahat po ng tao, mamamayan doon ay kanyang inimbitahan. So ito pong pagdiriwang na to ay tumagal po ng 1 linggo. So sa kanila pong pagdiriwang, so mababasa po natin kung babasahin po natin yung mula dito sa verse 5 hanggang po sa mga susunod na talata, makikita po natin dito na dinidescribe po ng scripture kung ano po yung hitsura ng lugar ng pinagdadausan na talaga pong napaka-engrande, napakaganda ng lugar, na mga palamuti po, sabi nga po dito, yung mga kurtina, ah, yung mga yung mga sahig, di po ba? Pati yung haliging marmol, yung mga upuan, gawa sa ginto at pilak, pati yung kopa na pinag-iinuman, ginto rin po yung ginagamit. So makita po natin yung karangyaan, di ba? Yung talagang ganda at karangyaan ng palasyo. Amen. So dito po makikita po natin, sabi po doon sa verse na lahat invited. So mayaman man o do. So hindi po naging mapili o hindi po naging selective or choosy po yung hari pagdating po sa kanyang bisita. Although sa unang part po ng occasion niya or sa unang pagdiriwang niya na tumagal ng 6 na buwan, yun po yung matataas na tao. Pero dito po this time sa pangalawang pagdiriwang niya, maging mayaman man o dukha. So dito sa mamamayan niya dito sa lungsod ng Susa, lahat po pantay-pantay yung kanya pong pagtrato doon sa mga inimbitahan niya po doon. Di po ba? Makita po natin doon na sa kabilang banda kahit hindi po nakapagpasalamat, hindi na-acknowledge ni Haring Ahasuerus ang presensya ng Panginoon, still nandun pa rin yung may kabutihan pa rin siya na makikita doon sa kanya po pag-invite doon sa mga hindi lang po sa mayayaman, kundi maging doon sa mga dukha, kumbaga sa mga mahihirap. Amen. So hindi po siya naging selective, hindi siya naging choosy. Sa atin po, 'di ba, minsan ewan ko po kung nakadalo na po kayo o meron na po kayong napuntahan mga ganong experience na nakadalo po kayo sa isang okasyon na separate talaga yung mayaman tsaka yung baga yung nasa lower baga low profile, mga ganon. 'Di ba minsan may mga napupuntahan tayong mga occasion or mga handaan na talaga makikita po natin na minsan nandoon yung iba yung treatment do sa mga mayayaman. 'Di po ba makikita natin na sila nasa special table, hindi na nila kailangan pumila, na nandoon na sineserve yung mga pagkain nila. Di po ba? Pero meron po yung mga low profile, yung mga sinasabi pong mahirap o dukha, talagang nasa pilahan. Diba? Pipila sila para makakuha ng pagkain. Good thing kung or kung maaabot pa sila kasi minsan kung saan yung mahihirap, kung saan yung dukha, nandun yung mahabang pila. Amen. So minsan ganun po na dito sa atin po sa mga baga, sa panahon po natin nakikita natin na ganun, may mga ganun sitwasyon or may ganun sistema yung mga tao na nagiging choosy, nagiging selective sila sa mga kanilang tinatanggap na mga bisita. Tinanggap nila yung bisita nila, mayaman o mahirap, pero magkaiba yung treatment. Di po ba? Dito po si kay Haring Ahasuerus, makikita po natin dito na yung karangyaan, yung kayamanan, yung ganda ng palasyo ay ipina-experience niya even 'di ba makita po natin na hindi siya naging choosy, hindi niya tinignan yung kalagayan ng tao na papapasukin niya. Ipapapasukin niya dun sa okasyon niya. Binigyan niya ng pagkakataon lahat, mayaman man o mahirap na maka-experience ng ganong karangyang handaan. Di po ba? Pati yung kopa, siguro po lahat ng kubyertos, lahat po yung gold. Di ba ba? Parang masarap po ng feeling na maging kasama ka or kaisa ka dun sa mga ganong experiences. Tayo nga po, minsan, kapag may nakikita tayong malaking bahay, di ba, naiintriga tayo sa matataas yung bakod, yung matataas yung mga gate, di ba? Minsan, di natin alam kung ano yung nasa loob nun, hindi natin nakikita kasi mataas po yung bakod. So, medyo naiintriga tayo kung ano yung nasa loob. So dito makita po natin na si Haring Aswer, binuksan niya yung kanyang palasyo para sa lahat. So nakita ng mga mahirap o mayaman kung ano yung itsura nung nasa loob ng palasyo. So yung ganda, yung karangyaan, makita at na-experience nila personally yung makasalo yung hari, di ba? Makasalo yung mga mayayaman na tao. Hindi sila naging
Hindi naging hadlang yung katayuan ng tao sa kanila sa celebration na yon na binigay na opportunity ni Haring Ahasuerus. Yan. Sabi po dito sa Santiago, isa po natin na dapat na matutunan do sa James chapter 2 verse 1 to 4. Sabi po, bilang mga mananampalataya ng Diyos, Amen. Tayo po, mga mananampalataya ng dakila nating Panginoong Diyos, dapat wala tayong pinapaboran. Di po ba? Matutunan po natin na yung Panginoon, pantay-pantay yung pagtingin sa atin. So tayo rin po bilang mga anak ng Diyos, mananampalataya ng Panginoon, isa po sa tinuturo sa atin ng Panginoon is yung pagtingin po natin sa ating pong kapwa, na hindi rin tayo nagiging selective, hindi rin tayo nagiging choosy, hindi rin natin tinitignan yung katayuan ng isang tao. Di po ba? Sabi, yung mag-isa pag accept natin do sa mga dumadalo sa atin sa church, di po ba? Maging sa kaibigan, ah, sa mga pagkakataon na may mga gatherings na hindi po natin tinitignan yung tayuan ng tao. Tinitignan po natin yung kung ano po yung at kalagayan ng puso. Mahalaga po yung laman ng puso ng tao, hindi po yung kanyang kalagayan. Minsan kasi tinitingnan ng tao yung physical na kaanyuan yung po, di po ba, yung damit, yung yaman, doon nakatingin. Pero lagi nga po natin tatandaan na ang Panginoon hindi doon, hindi siya nagtatangi. Wala siyang pinapaboran, wala siyang tinitignan na mas higit kaysa sa atin, kaysa sa iba. Amen. So pantay-pantay. Sa verse 9 po, sabi dun sa chapter 1 ng Esther, habang nagdadaos yung hari ng handaan kasama ng mga kalalakihan, nagdadaos din ang Reyna Basti kasama naman yung mga kababaihan. So pagdating po sa verse 10, sabi niya doon, dahil sa kasiyahan ng hari, labis po yung kanyang nainom. Kaya naging parang nagustuhan ng hari na ipasundo si Reyna Basti para ipasuot yung corona para ipakilala po siya doon sa mga panauhin niya, sa lahat ng panauhin. Gusto niyang ipakilala. Siyempre proud po siya na meron po siyang magandang reyna. So gusto niyang ipakilala yun, si Reyna Basti, sa mga panauhin niya. So sa verse 12, yun nga lang po, sabi po dito, ngunit tumanggang reyna sa utos ng hari. At dahil doon nagalit ang hari sa reyna, kaya humingi po ng payo si Haring Ahasuerus doon sa kanyang pantas, dahil yung pantas po, yung siya'y nakakaalam, sila'y nakakaalam ng batas at yung kaugalian doon sa kaharian. Amen. So dahil sa tumanggi si Reyna Basti doon sa utos ng hari. So parang na siyempre po kahit naman sino po na asawa niya po, di po ba? Tinanggihan yung kanyang invitation. So nasaktan po yung hari at nagalit po siya talaga. So sarabi niya po doon sa verse 17, dahil nanghingi po siya ng payo, di ba? So sabi niya po sa verse 17, sinabi ng Memucan, si Memucan po ay isa dun sa mga pantas, sabi po niya na nagkasala ang reyna hindi lang sa hari, kundi sa mga pinuno ng kaharian ng Persia at Media at sa lahat ng pinuno ng probinsya na nasasakupan ng hari. So talagang yung nasaktan yung hari, ah, nasaktan siya at the same time napahiya rin po siya dun sa mga panauhin na matataas na tao, napahiya siya dahil yun yung gusto niya sana ipakilala pero tinanggihan siya. So verse 19, na magmungkahi din yung mga pantas na alisin na at palitan si Reyna Basti ng mas mabuti. Dahil yung mali nga pong action, maling desisyon ni Reyna Basti. Di po ba? Nakita daw na nawala yung pagsunod, nawala yung obedience ni Reyna Basti bilang Reyna. Andun po na kahit na nandun siya sa mataas na katungkulan, meron pa ring mas head. Meron pa ring mas mataas sa kanya, yung hari ay mas mataas sa kanya. Kasi reyna lang po siya, kumbaga under po siya ng ng hari, di po ba? So makita po natin yung lesson dito is yung disobedience ni Reyna Basti, nagsuffer siya or nag-turns into suffering. Tandaan po natin na lahat ng disobedience, wala pong magandang nadudulot. Lahat ng disobedience, talaga pong puro sufferings, pains, 'di ba? Lahat po ng mga disobedience, lahat po 'yan hindi po kinalulugdan ng Panginoon. Amen. Basta disobedience po yun, meron po siyang kalakip or meron na po siyang kasunod na consequences. Amen. Pag sinabi po natin consequences, automatic po yun, may hurt, may pain
mararanasan o mararamdaman yung isang taong magsasuffer. Amen. Ano po ba yung sinasabi nating disobedience? Diba, yung mga maling desisyon, yung mga bagay na ginawa natin na alam natin hindi naging kalugod-lugod sa Panginoon. Amen. Ito po yung mga disobedience na alam natin na mali pero still ginawa pa rin natin. So, yun yung disobedience na yon na ginawa ni Reyna Bati, hindi dinisrespect niya yung hari dun sa utos na pinagagawa sa kanya. So another thing po na makikita po natin lesson doon is yung submission po ng asawang babae sa asawang lalaki. 'Di ba? Sabi nga po doon sa Ephesians chapter 5 verse 22, mga babae, magpasakop kayo sa inyong mga asawa gaya ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Amen. So ito po, mga kababaihan, di po ba, tungkulin po natin na maging submissive po tayo sa mga asawa nating lalaki. Pero sa panahon po ngayon, marami nang nagdi-disobey sa ganito pong katuruan na nanineglect na po yung kautusan pagdating po dun sa submission sa mga asawang lalaki. Kasi sabi ngayon, di ba, marami na po na na parang matataas na yung ego ng mga kababaihan. Amen. So, ngunit yung mga tao po na may takot sa Panginoon, alin pa rin po, lagi pa rin pinangangatawan at pinaninindigan pa rin at sinasapamuhay pa rin yung katuruan ng Panginoon patungkol po sa pagiging asawang babae para dun sa kanilang asawang lalaki, yung submission nga po nila. Amen. So, yung respect, mahalaga po sa isang mag-asawa yung respeto. Di po ba? Yung respect na kaya hindi mababayaran, hindi mapapantayan yung respeto eh. Kasi pag walang respect, sigurado po na ruin, di ba? Magkakaroon ng suffering din po, magkakaroon ng suffering. Kumbaga, consequence din pagdating doon sa pamilya. Kaya po yung iba, di ba, nagkakaroon ng paghihiwalay dahil hindi na nagkakaroon ng pagkakaunawaan o pagkakasundo yung mag-asawa dahil sa disrespect at saka yung hindi nila pagsabit sa kanilang mga asawang lalaki. Sabi nga po, 'di ba, na sa tayo po ang iglesia ng Panginoon at ang pinakaulo po ng ating iglesia ay ang ating Diyos. Amen. So tayo rin po maging submissive din po tayo sa Panginoon. Kung ano po yung kung ano po yung inuutos, tinuturo sa atin ng Panginoon, maging submissive din po tayo sa mga inuutos sa atin ng Panginoon. Dapat wag po mawala sa atin yung tungkulin natin bilang mga lingkod ng Diyos, bilang tayo ay under sa pangunguna ng ating Panginoon. Tayo po ang iglesia ng Diyos na dapat na sumusunod sa Panginoon. Amen. Maging po sa mga ministries, kung may mga hinahawakan po tayo mga ministry, lahat po tayo ay binigyan or merong mga tao po na binigyan ng pagkakataon na mag-handle ng mga responsibility bilang mangunguna, mag-head, magli-lead sa mga kahit anong mga organization man yan, kahit sa school, di po ba may mga leadership na sinasabi may sa church, di po ba, meron tayong mga leadership na sinasabi. So, yung mga subordinates po natin, yung mga under po, doon sa ating pong panunungkulan, nandun po na magkaroon din tayo ng submission pagdating po dun sa mga meron pong itinalaga na mga tao na mangunguna po sa atin. So maging submissive din po tayo bilang mga lingkod ng Panginoon, natutunan din po natin yung pagkakaroon ng humble heart na maging submissive po tayo sa mga head, sa mga leaders, or sa mga nangunguna, namumuno po sa atin. Amen. Maging sa mga eskwelahan man yan, maging trabaho man yan, di po ba? May mga managers tayo, may mga leaders tayo, may mga president, di po ba? Merong mga nangunguna sa atin. Nilalagay po ng Panginoon yung mga leaders po na yon, yung mga head na yon, yung mga managers na yon, para sila po yung mga ngalaga, para maging maayos, para ma-settle ng maayos yung isang organization, isang trabaho, or isang organization, or yung kahit na sa school or sa ministries. Di po ba? Hindi po magkakaroon ng kaayusan ng isang ministry or isang organization kung wala pong nangunguna, kung wala pong mag-handle or magsisecure ng security or ng ayusan doon sa kanila pong ah, sa kanila pong sinasasakupan. Amen. So napakahalaga po ng mga
ng pagiging submissive natin sa mga nangunguna sa atin. Amen. So another thing po na nakita ko po dito is kung tayo po or isa katulad po ni Reyna Basti, di po ba? Si Reyna Basti po ay napapaligiran siya ng mga tao sa palasyo, di po ba? Sa nakatingin po sa kanya, nakatingin sa kanya yung mga tao sa paligid niya. So siya po yung tinitingnan ng tao. Tinitingnan siya bilang role model, bilang magandang ehemplo sa kanya pong mga nasasakupan. Amen. So tayo rin po as binigyan ng mga opportunity, kung tayo man po ay nagkaroon ng opportunity na mag-lead or nagkaroon ng pagkakataon na mabigyan ng responsibility as head or as manager, as president, as kung ano-ano man po yung mga bilang lead na nagli-lead sa isa pong mga panunungkulan, di po ba? Maging good example din po tayo. Tayo po makita po sa atin yung accountability. Kung ano po yung sineset nating rules, kung ano yung binibigay natin na rules, di po ba? Makita rin po na tayo rin po mismo yung nagiging, kumbaga sabi nga po, walk the talk, we must walk what we talk. Diba? Kung ano yung tinuturo natin, kung ano yung sinasabi natin, yun po yung makita rin na nagmamanifest dun sa mga ginagawa natin. So maging role model po tayo dun sa mga nasasakupan natin or sa mga taong binigay sa atin na responsibilidad natin. So accountable po tayo sa mga kinikilos natin. Accountable po tayo. Kaya sabi po maging maingat tayo eh. Sabi po maging maingat tayo sa mga sinasalita natin, sa mga kinikilos natin, maging sa mga pagdidesisyon natin. 'Di ba? Yung decision making kailangan din po natin um, yung maging magandang ehemplo, maging role model po tayo sa mga nasasakupan po natin. So chapter 2 na po tayo, chapter 2. Sa verse 1 po, sabi po dito, at dahil wala na ang reyna, yon dahil sabi nga po, isa dun sa iminungkahi ng mga pantas, tanggalin na si Reyna Basti at palitan. So wala na pong reyna. So sabi po dito sa verse 1, dahil wala na ang reyna, nakita nila or napansin po nila na nalungkot yung hari. Kaya minungkahi ng pinunong lingkod na humanap ng kapalit ni Basti. So hindi na siya Reyna, Basti na lang. Mula sa probinsya, so sa lahat po ng province, nagbigay po nag-utos po yung hari kasi yun ang inano sa kanya ang minungkahi na mag-utos siya sa lahat ng nasasakupang probinsya na lahat ng mga dalagang magaganda, dalaga po sa kaharian na dalin sa kanyang palasyo, di po ba? Na at pangangalagaan po yun ni Hegay. Si Hegay po siya yung mataas na may katungkulan na mangangalaga doon sa mga tahanan o nangangalaga doon sa tahanan ng mga kababaihan. So hindi po agad dinadala sa hari. So meron munang ministers o meron munang mga nanunungkulan para doon sila meron munang preparation bago sila humarap sa hari. Amen. Sabi po doon na ipoprovide ni Hega yung mga kailangan ng mga dalaga para sa pagmamaganda. Imagine niyo po magaganda na sila pero pagagandahin pa lalo, di po ba? Tapos mapasasana all. Maganda na pagagandahin pa. So sabi po sa verse 5, ng panahong din yon, may isang Hudyo na nakatira din sa lungsod ng Susa. So ang pangalan po niya is si Mordecai. Si Mordecai po ay kabilang po sa lahi ni Benjamin. So si Benjamin po sila po ay isang Hudyo, di ba? Si Mordecai po at saka meron po siyang pinsan. Yon ang pangalan po ay Hadasa at tinatawag ding Esther. So related po si Esther at saka si Mordecai. Si Mordecai po ay pamangkin ni pamangkin niya si Esther, pero dahil nga po wala na yata, ulila na po si Esther, siya na po yung nagpalaki kay Esther at tinuring niya po na anak. So ganun po yung relationship ni Mordecai at ni Esther. So kaya si Esther din po ay isa sa magandang dalaga dun sa probinsya na sinasasakupan ni Haring Ahasuerus. Kaya isa po siya dun sa dinala dun sa lugar ng mga kababaihan para dun i-prepare para dun sa hari. Amen. So verse 9 po, makita po natin dito, sabi dito, tuwang-tuwa si Hegay kay Esther. Kaya mabuti ang pakikitungo niya rito. So yung favor, nakita po natin na yung favor na binigay
ni Hegay. Hegay po siya yung nanunungkul, siya po yung may mataas na tungkulan, siya yung nangangalaga sa mga kababaihan dinala dun sa palasyo para alagaan. So sa dami po nung kababaihan, di po ba na dinala, si Hegay po na yung atensyon niya, baga yung favor na binigay niya kay Esther. Napakitunguhan niya, binigyan niya ng mabuti, di ba, inalagaan niya ng mabuti. Tapos binigyan siya ng pinakamaganda, sabi pinakamagandang kwarto, binigyan siya ng 7 katulong. So talagang alagang-alaga niya po sa Esther. So bakit po kaya sa palagay natin ay gano'n na lang yung favor na na binigay ni Hegay kay Esther? Di po ba makita natin dito na hindi lang ako sa personal kong pagkakaunawa or sa aking kaisipan. Siguro po hindi lang po maganda yung mukha ni Esther, kundi nakita rin po ni Hega yung kagandahan ng kanyang kalooban. Amen. Di po ba usually po may mga babae na maganda physically, maganda yung anyo, maganda from head to toe, maganda, pero deep inside yung kanila pong puso ay hindi maganda. So di po ba nawawala po yung ganda ng isang tao kapag yung kanyang ugali ay pangit. Di po ba? Kapag ang kalooban ng isang tao ay hindi maganda, mas madali pong makalimutan yung ganda physically kapag natabunan na nung pangit na kalooban yung hindi magandang kalooban. Di po ba? So, ang isang tao po, kapag maganda na, lalo pa siyang gumaganda kapag maganda yung kalooban. Di po ba? Mas madali po nating ma-recognize yung magandang ugali kaysa sa magandang, kumbaga, kasi nga po, hindi naman lahat biniyayaan ng kagandahan physically. Hindi lang po natin sasabihin na maganda sa mukha, pero yung pong pisikal na kaanyuan na ipinagkaloob, di po ba, ng Panginoon sa mga binless ng Lord na physical outlook niya maganda, yung kompleto yung kanyang katayuan or kompleto yung kanyang katawan. Meron po kasi mga tao na may mga kapansanan, hindi kompleto yung katawan, di po ba, masasabi po natin na hindi siya talaga yung mabibilang, hindi nabibilang. Diba, kahit nga po sa mga beauty contest, kapag kakulang, kapag ka may mga kapansanan, siya pwedeng sumali sa mga beauty contest. But yung pong sinasabi po natin dito, hindi lang po physical na kagandahan, kundi yung physical po ay yung pong kagandahan ng kalooban. So, possible po na kaya po si Hegay ay natuwa kay kay Esther, dahil nakita rin po niya yung kagandahan ng kalooban ni Esther. Amen. So sabi po diyan, um, so dito po, sabi po natin na hindi nga tayo lahat binayaan ng kagandang pisikal, pero makatandaan po natin or isipin po natin na lahat po tayo ay binigyan ng opportunity o ng pribilehiyo ng Panginoon na pasaganain yung ating pong magandang kalooban. Kumbaga, hindi man tayo pinigyan ng physical outlook na maganda, pero ang binibigay sa atin ng Panginoon is yung pribilehiyo na pagandahin natin yung ating kalooban sa pamamagitan po ng paggawa ng mabuti. Amen. So lagi nating kumbaga i-desire yung hindi lang physical na outlook, kundi yung mas importante po, mas mahalaga yung pong kagandahan ng ating kalooban. Di po ba? Sabi nga po sa Philippians chapter 4 verse 8 to 9, bukod dyan mga kapatid, para po magkaroon po tayo ng magandang kalooban, di po ba sabi nga na, lagi niyong isaisip ang mga bagay na mabuti, kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, maganda, at kanais-nais. So yun po yung dapat nating isaisip, dapat nating makita, ipamuhay natin, sabi po doon, ipamuhay nyo ang lahat ng natutunan nyo. So yung mga naaral natin, yung mga natutunan natin mula sa salita ng Panginoon, nagpapaganda po sa atin yan. Nagpapaganda po yan sa atin outwardly, lalo na po inwardly. Di po ba? Yan po yung nagbibigay sa atin ng magandang kagandahan natin. Si Reyna, si Esther, po ba, siya po ay talagang biniyayaan ng kagandahan, at the same time, meron din po siyang kagandahan sa kalooban. Sabi po sa 1 Samuel chapter 16 verse 7, sabi po dito, ang Panginoon po hindi siya tumitingin gaya ng pagtingin ng tao. Ang tao ay tumitingin
ng kahanyuan. Ngunit ang tinitignan ng Panginoon ay yung puso ng isang tao. Amen. So napakahalaga po na mas pipiliin po natin na yung kagandahan ng kalooban natin, hindi po yung kasi di po ba sabi sa Proverbs 31 verse 30, mandaraya ang pang-akit at kumukupas ang ganda. Ngunit ang babaeng gumagala at sumusunod kay Yahweh ay pararangalan. So yung pong mga physical na kagandahan, yung mga outward looks, di po ba? Hindi po yan tumatagal eh. Kasi kapag, yung iba nga sabi kapag may wrinkles na, nalulungkot na. Kasi di po ba yung kagandahang physical, yung outward looks, di po ba? Merong ano, may hangganan, may limitation lang. Hindi po siya tumatagal. So darating yung time na sa ayaw at sa gusto, talagang darating yung time na magpe-fade. Katulad ng mga bulaklak na hindi siya tumatagal ng pangmatagalan yung ganda ng bulaklak. Meron time na merong bulaklak na kapag gabi nalalanta na, nawawala na. So hindi siya mananatiling maganda. So ganun po physical na kagandahan. Kung doon po tayo, kung doon, maraming nga yung kasi, di ba, masyado na nakafocus sa outlook na panlabas na talagang na hindi na kontento kahit na maganda na pinagaganda pa lalo ginagastusan yung kanilang mga physical outlook na talagang yung mga dating walang ilong nagkakaroon na ng ilong, 'di ba? Yun talagang ginagastusan na nila para lang ma-enhance pa yung kanilang kagandahan. Na which is sabi ng Panginoon, hindi naman siya nakatingin dun sa outward looks natin, kundi ang pinapahalaga ng Panginoon is yung inside, yung ating pong pusong pusong malinis. Amen. So, kagandahan ng kalooban ng mas importante, mas mahalaga kaysa sa outward looks. So balik po tayo sa verse 15 to 16. Sabi niya po doon, nang ikasampung buwan. So ito na po yung panahon na po na para kay Esther. Nang ikasampung buwan, so sabi po, di ba, ano nga, 1 year yung preparation para bago sila iharap sa hari. So 10 months na po. Nang ikapitong taon ng paghahari, kanina po 3 years yung paghahari, yung sinelebrate. So ngayon po, nandito na tayo sa ikapitong taon na paghahari ni Haring Ahasuerus. So, sa 7th year niya na po at 10 months na ni Esther. So sabi po doon, tapos ng 6 months na pagpapinis, yun. Diba, maganda na, pinakinis pa, pinaganda pa ng husto. So bago siya iharap sa hari. So sabi po doon, dahil nga po yung favor na binigay sa kanya ni Hegay, diba, sigurado po binigay sa kanya rin yung pinakamagandang damit. Dahil alam ni Hegay, kumbaga yung desire din po ni Hegay na si Esther yung mapili ng hari. So, ganyan po, sinuot ni Esther yung damit na sinabi ni Hegay sa kanya na isuot. Kaya nung makita po siya ng mga tao doon sa kanyang lalabasan na kwarto or na makita siya at makita siya ng hari, po ba talaga nandoon yung paghanga. Sobrang humanga yung lahat ng tao at pinuri siya. Ganon din yung hari. Nagustuhan siya ng hari kaysa doon sa mga ibang dalaga na dinala sa kanya. So maraming dinala sa hari pero iisa, kumbaga doon siya na-focus doon sa kagandahan ni Esther. So na tinrato ng mabuti ng hari si Esther at siya yung kinoronahan, siya yung pinili ng hari na magkapalit ni Basti. So this time po, reyna na si Esther. So reyna na po si Esther sa verse 19. Sabi po, hindi pa rin sinabi ni Esther. Ba related po si Esther at saka si Mordecai, di po ba? So pareho po silang Hudyo. Wala pang nakakaalam na si Esther ay Hudyo. Pero si Mordecai, sabi niya po dito, dito po masasabi niya na siya ay isang Hudyo. Dito po, si Mordecai po ay isang official na nakapwesto sa pintuan ng palasyo. So during that time po, meron siyang nakita or naringgan na may dalawang pinuno na nakapwesto, pinuno na tagabantay rin ng palasyo ng hari na nakapwesto doon sa kwarto ng hari. So narinig niya na nagpaplano yung dalawang pinuno na to, sina Bigtana at si Teres. At sila ay nagbalak ng masama sa hari dahil po galit sila sa hari. Hindi nila gusto yung panunungkulan po siguro ng hari. Kaya nagbalak sila na patayin yung hari. Na hindi po sila nagtagumpay kasi nalaman ni Mordecai yung kanilang plano. Amen. And since Reyna na po si Reyna Esther, sinabi niya po kay Reyna Esther, yung pong narinig niya na patungkol dun sa planong pagpatay. At si Reyna Esther naman po, at since may privilege siya na makipag-usap sa hari,
sinabi niya doon sa hari yung plano ng dalawang tao na yon. Kaya ang ginawa po ng hari, pinasiyasat niya yung yung plano na yon, at yun po napatunayan na totoo yung sinabi na ni Mordecai kay Reyna Esther, at sinabi rin naman ni Reyna Esther na si Mordecai yung nakaalam ng plano na yon. Kaya pinatuhog po yung dalawang tao na yon, dalawang pinuno, pinatuhog sa mata, nakatayong matulis na kahoy. So ganun po yung parusa sa talagang itutuhog, parang ano lang sila na ano, itutuhog sa nakatayong matulis na kahoy. So ganun po yung uri ng parusa na natatanggap ng mga tao sa panahon po ng paghahari ni Ahasuerus. Yun po. So yung pangyayari po na yon ay pinasulat ng hari sa aklat ng kasaysayan. So lahat po ng kasaysayan na nangyayari dun sa palasyo ay meron pong talaan. So sinusulat po doon. Kaya once na may nakalimutan, pwedeng balikan yon. Kaya ganun kahalaga rin yung ano, meron tayong sinusulatan ng mga talaan. Kaya importante din ba kapag nagpe-preach, nagtuturo, nakakapagsulat tayo para once na meron po tayong nakaligtaan or once na naghahanap tayo ng comfort, 'di ba? Nakikita natin yung mga salita ng Panginoon, mababalikan po natin yung mga talaan, yung mga napag-aralan natin dahil meron po tayong notes na naiipon or natatabi. Amen. So sa chapter 3 po, dito na po tayo sa chapter 3. Pagkatapos po ng pangyayari na yun nga naipatay na yung dalawang tao na nagplano doon sa hari, itinaas ni Haring Ahasuero sa tungkulin si Haman. So si Haman naman ngayon yung magiging kalabang mortal ni Mordecai. Ginawa siyang punong ministro. Nagtaka nga rin po ako bakit si Haman yung naitaas, since si Mordecai yung nakaalam, di ba? Pero sa akin pong pananaw, siguro po si Haman, siya po yung pinuno na nanguna dun sa una sa pagsisiyasat, at siya yung nanguna bilang pinuno na nalingkod ng hari. Siya siguro po yung kumbaga yung ang tawag doon, mga soldier na inutusan para magsiyasat, napatunayan nga yung dalawang pagtataksil na yon ng dalawang alagad or pinuno rin ng palasyo. Diba? So bilang parangal po sa verse 2, bilang parangal inutos po ng hari sa mga opisyal na yumukod kay Haman. Dahil nga po siya yung itinaas, ginawa siya punong hari. So bilang respect, bilang pagpaggalang, ang gusto ng hari is magbigay ng yuyukuran si Haman. So kahit pinipilit po ng mga kasama ni Mordecai, si Mordecai na yumukod kay Haman, hindi niya ginawa na yumukod or magbigay ng galang kay Haman. Tapos sabi po dito na kumbaga pinanindigan po ni Haman yung kanya pong pagiging Hudyo. Kaya tinanong po siya, bakit hindi siya sumusunod since utos siya ng hari, pero bakit dinidisregard niya? Sabi po niya dahil isa siyang Hudyo. Alam po natin, sabi po dito na kapag ang isang tapat na Hudyo po, tapat sa pananampalataya, wala po silang ibang yuyukuran, wala silang ibang sasambahin, kundi ang Panginoon. Di po ba, maalala po natin si Daniel, si Shadrach, Meshach at Abednego, kahit na anong pananakot po sa kanila na talaga namang ginawa po sa kanila, nanatili po yung paninindigan nila sa pananampalataya nila. So ganun din po si Mordecai, kabilang po sa lahi ng Hudyo, na nanindigan din siya sa pananampalataya niya. Dahil nakita niya na si Haman inuutos ng hari na bigyan ng paggalang, nakita niya po yung heart ni Haman na nandoon yung pagyayabang, pagmamalaki, na tinuturing niya siguro po na yung kanyang puso sa sarili niya siya Diyos. Kumbaga, yung parangal na binibigay sa kanya ng hari is napunta na sa ulo niya. Kumbaga naging mapagmataas na siya, naging naging baga beyond limit na yung kanya pong kaisipan patungkol dun sa binigay na pagpaparangal sa kanya ng hari. Amen. So nandun na yung pagmamalaki, pagyayabang niya dun sa binibigay na pribilehiyo ng hari sa kanya. Kaya yun ang ano po, kaya yun ang dahilan kung bakit hindi talaga magawang yukuran ni Mordecai si Haman kahit na yun ay utos ng hari. So tayo po bilang mga mananampalataya,
Maging katulad po kaya tayo ni Mordecai na paninindigan yung ating pong mga pananampalataya sa ating magawa po kaya natin na kahit na anong tulad nila Daniel, katulad nila Shadrach, Meshach at Abednego at Mordecai, makuha po kaya natin na sa pagdating ng mga sitwasyon na talagang andun yung tinetest yung ating faith bilang mga mananampalataya ng Panginoon. Kaya po kaya natin panindigan yung ating pong pagiging Kristiyano sa harap po ng mga hindi pa po nakakilala sa Panginoon. Po ba may mga pagkakataon po na tayo bilang mga mananampalataya, minsan meron pong mga okasyon or may mga pagkakataon po na sa pamilya, sa mga kaibigan, di ba ba, sa pakikisama sa trabaho, yung ando po yung natetest yung faith natin eh. Yung tinitingnan po yung kung talagang maninindigan tayo na Kristiyano ako, hindi ako makikigawa makikiayon doon sa gawa nilang hindi mabuti. Di ba ba? So makikita po natin na minsan tinetest tayo dahil sa pagdating sa pakikisalamuha natin sa tao. Mapapanindigan po kaya natin bilang mga nakakakilala na sa Panginoon. Yung pong pag-iwas, di po ba? Minsan nakukuha po kaya natin talikuran, iwasan yung mga lumalapit sa atin na mga pagsubok, na mga temptation. Di ba? Minsan po, 'di ba, nasusubok yung pagiging Kristiyano natin kapag andyan yung mga dating barkada natin na manginginom, andyan na yung mga dating kaibigan natin na dati-dati nating sama na at home sa atin, na nakikipagkwentuhan, ng tsismisan, napapag-usap-usapan yung mga buhay ng may buhay, 'di ba ba yung mga minsan may mga jokes, mga usapan na hindi na nakalulugod sa Panginoon. Di po ba minsan may mga ganong pagkakataon na andun yung, natetest yung ating pong pananampalataya. Pagdating na kumbaga mapapanindigan ba natin yung ating pananampalataya. Minsan nahihirapan, di po ba? Minsan siguro po may mga nahihirapan na umiwas or talikuran yung mga ganong sitwasyon. Baka po mas mahirap po na hindi ka na nga makaiwas baka hindi mo na po nakikita yung sarili mo na nagko-contribute ka na pala. May contribution ka na rin doon sa chismisa, may contribution ka na rin doon sa mga maling ginagawa na kinabibilangan mo doon sa panahon na yon. So yun po yung testing ng faith na dapat sa atin po bilang mga nakakilala sa Panginoon, dapat nakikita po sa atin yung kaibahan natin, 'di ba? Ibahan ng nakakilala na sa Panginoon at sa mga hindi pa nakakilala. Dapat nagmamanifest po sa pamumuhay natin, sa salita natin, sa gawa natin, kung ano po yung mga napapag-aralan natin, kung ano po yung mga nilalagay sa puso natin ng Panginoon. Amen. Sabi po sa Hebrews chapter 3 verse 12, kaya mga kapatid, sabi po doon, mag-ingat kayo. Sabi po kanina, lagi ko na, hindi ko alam kung kahapon or kanina, sabi po ni Sister Ruth na maging mapagbantay. Yun yung inanay, maging mapagbantay. So, mag-ingat daw po tayo, baka maging masama yung puso nyo na siyang magpapahina ng pananampalataya. Amen. Sabi po doon na kapag yung tayo po ay hindi maging maingat, di po ba, nagkaroon ng hindi, kumbaga yung naging dahilan para maging masama yung ating puso or nagkaroon ng mga kaisipan na hindi mabuti or nagkaroon ng mga bagay na nakapasok sa puso natin na hindi nakalulugod sa Panginoon, iyon po yung magiging reason para maging mahina yung ating pananampalataya. Di po ba kapag inalaw natin yung mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Panginoon, nagpapahina po yun sa pananampalataya natin. And eventually, sabi po doon, na hanggang sa lumayo kayo sa Diyos na buhay. Amen. So, yung mga pagkakataon po na na dapat maging maingat po talaga tayo at maging magpagbantay na ingatan natin yung ating puso. Ingatan natin yung ating pong mga galaw, mga gawa. Dahil wag natin bigyan ng pagkakataon na makapasukan po tayo ng mga bagay na hindi po nakalulugod sa Panginoon. Amen. So Romans 12 verse 1, sabi po ng salita ng Panginoon, ibigay niyo sa Kanya yung sarili bilang mga handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang tunay na pagsamba sa Kanya. Amen. So alagaan po natin yung ating pong mga sarili, alagaan natin ang ating mga buhay na bilang mananampalataya ng Panginoon. Dapat lagi tayong maging handa na inaalay yung bawat galaw natin, bawat kilos natin, bawat buhay natin na maging kalugod-lugod,
kalugod-lugod at banal sa harapan ng Panginoon. Amen. Maging malinis po lagi ang ating mga puso. Isa nga po, di ba, nasabi ni Pastor dati, meron na nanay, sabi gano'n na baka sabi ng nanay, and sabi ng anak pala na, huwag kang mag-alala, Nay. Sabi gano'n. Hindi nila mahalata na Kristiyano ko. Di ba? Dapat po bilang Kristiyano, dapat po nagmamanifest. Nakikita na show po sa atin bilang mananampalataya na tayo po ay Kristiyano. Nakikita po sa pamumuhay natin, sa salita natin na iba tayo, di ba? Iba na, kumbaga, yung mare-recognize na mga dati nating kaibigan, iba na to, hindi na to dating ito, ganito. Ba makikita na show na mamanifest sa life natin yung kaibahan natin before at yung present, di ba ba? So dapat maging proud tayo na ipakita yung pagiging Kristiyano natin. Hindi natin dapat ikinakahiya. So, verse 8 po, balik po tayo dun sa chapter 3 verse 8. Sabi po doon, dahil sa galit ni Haman kay Mordecai, yung pong reason kung bakit siya nagagalit is dahil po ah hindi siya nagbibigay galang, hindi siya yumuyukod, 'di ba, kay Haman. So nagalit po si Mordecai. Iminungkahi niya ngayon sa hari, since ano po siya, punong ministro, meron po siyang access sa hari. So iminungkahi niya po sa hari na mag-utos ito na patayin lahat ng mga Hudyo. So ganun po kagalit si Ham kay Mordecai. Hindi lang si Mordecai yung kanyang gagantihan, kundi buong lahi ng mga buong Hudyo ang kanya pong pinapapatay na inihingi sa hari na magbilagay ng utos or magbigay ng utos na papatay lahat ng mga Hudyo. Ayan. Tapos sinuhulan niya pa yung hari. So nagbigay pa siya nag-ano pa siya ng bribe na para lang talagang umayon yung hari doon sa gusto niya. So nag-ano pa siya ng bribe, nag-bribe pa siya sa hari ng 350 na toneladang pilak na ibibigay niya sa mga pinuno ng kaharian na ilalagay sa taguan ng kayamanan ng hari. Na sinangayunan naman ng hari pero hindi niya na sabi nga niya doon, wag itabi na lang yung pera. Wag na, kumbaga, hindi na kukunin ng hari yung pera pero itutuloy niya pa rin, gagawin niya panukala pa rin yung hinihingi ni Haman na yon na ipapatay yung mga Hudyo. Amen. So chapter 4 po, nang malaman ni Mordecai ang plano ng mga Hudyo, yan, nang ano na po, nagawa ng utos. Baga kapag nagbibigay po ng utos yung hari, sabi nga po tinatatakan ng singsing ng hari. Kapag tinatakan na ng singsing ng hari, ibig sabihin hindi na po yon mababali, hindi na mababago yung anong yon, yung policy na yon na ginawa, yung utos ng hari na yon. So, yun, naging ano na po, may execution na dun sa sinabing utos ng hari. So, yun na po. Dahil sa nalaman ni Mordecai yon na nagluksa siya, nagsuot siya ng sako, naglagay ng abo sa ulo at pumasok sa lungsod na umiiyak ng napakalakas. So talagang nag-ano siya, nalungkot siya, talagang naghinagpis siya dahil naawa siya kumbaga sa kanilang lahi na mga Hudyo dahil talagang uubusin sila ng palasyo dahil sa binigay na utos ng hari. Amen. So lahat ng Hudyo, sabi, papatayin. So nabalitaan po ni verse 4, nabalitaan ni Reyna Esther yung pangyayari kay Mordecai. Nabalitaan niya na nando sa plaza si Mordecai na nagluluksa, magiiyak doon ng malakas, di ba? So nalaman yun ni Reyna Esther kaya nagutos siya sa kanyang mga katulong or utusan na alamin kung dahilan bakit nagluluksa si Mordecai. So nalaman po ni Reyna Esther yung dahilan, ayun nga daw po, yun nga binigay na utos ng hari na ipapatay yung kanilang lahi ng mga Hudyo. So katunayan, pinabigay pa ni Mordecai kay Reyna Esther yung liham or yung kasulatan. Yung kasulatan na nagpapatunay na yun ay kautusan talaga na galing sa hari na lahat ng mga Hudyo ay ipapapatay sa pamamagitan ng utos na binigay ni Haman.
Amen. So, verse 11, sabi po dito, tumagon si Reyna Esther na hindi niya magagawa. Ay, sabi pala dito pinakiusap ni Mordecai kay Reyna Esther na magmakaawa sa hari para sa mga kalahi niya. Pero sa verse 11, sabi po dito, tumagon si Reyna Esther na hindi niya magagawa yung pinapakiusap ni Mordecai dahil alam ng lahat sa kabuong kaharian na yung sino mang lalapit sa hari sa loob ng kanyang bulwagan, babae man o lalaki na hindi ipapatawag ay papatayin. So, doon kagad natuon yung isip ni Reyna Esther doon sa nalaman niya, kumbaga ayun na yung nasa mindset niya na bawal yung ganon, bawal na lalapit siya sa hari. So manganganib din yung buhay niya. Natakot din siya na papatayin din siya kapag ginawa niyang lumapit doon sa bulwagan nang hindi siya pinapatawag ng hari. And since sabi niya dito na isang buwan na rin siyang hindi pinapatawag ng hari. So nandun na kagad na natakot si Reyna Esther. Kaya sabi niya, imposible na magawa niya yung pinagagawa, yung hinihiling ni Mordecai na gawin niya bilang reyna. So, minsan ganun po tayo na may mga sitwasyon po na agad tayong nagde-decide na hindi natin kayang gawin to. Lagi na yung napapanghinaan kagad ng loob na hindi natin na hindi kayang gawin yung mga bagay na gusto natin gawin dahil kasi nga 'di po ba kapag tayo sarili nating kaalaman, talagang makikita natin kung ano yung negative. Doon tayo matutuon sa negative. Pero kung titingin po tayo una sa kakayanan ng Panginoon, di po ba, mas makikita natin na pwede, posible yung imposible. Di po ba? Naalala po natin yung tinuro po ni Pastor doon patungkol doon sa kay Caleb at saka yung sampung kasama nila na pare-paras lang sila ng nakita pero positive yung nakita ni Caleb pero yung 10 negative. So nakatuon sila doon sa negative pero yung si Caleb positive yung nakita. So ganun din po si Reyna Esther na una niyang tinignan is yung negative. Naituon niya kagad yung isip niya na hindi pwedeng mangyari. Hindi siya pwedeng makalapit sa hari dahil ayun yung naging kagawian. Yun yung naisip niya na kagawian na doon sa palasyo or doon sa kaharian ng hari na bawal yun. So nakakalimutan niya na yun nga ano nga 'di ba si Mordecai nakagawa siya kahit na utos yun ng hari pero nagawa niyang tumaliwas dahil meron siyang pananampalataya sa Diyos. So, ganon din po siya dapat na bilang reyna at isang Hudyo, makita niya kagad dapat na meron siyang pananampalataya, na makita yung pananampalataya niya sa Diyos, na hindi siya dapat nanangan sa sarili niyang kakayanan. Po ba? Sabi po sa Proverbs chapter 3 verse 5 to 6, di po ba na Huwag nating kalimutan na sa lahat ng sitwasyon po natin, huwag nating tawag dito, wag tayong magtiwala sa sarili natin. Kumbaga, sabi po ng salita ng Panginoon, kayawi ka magtiwala, buong puso at lubusan. At huwag kang mananang sa sariling karunungan. Amen. So si Reyna Esther ano kagad siya, nalagay kagad sa kanya yung sarili niyang kaalaman, sarili niyang karunungan, sarili niyang, kumbaga, yung eyes niya na ituon kagad niya dun sa sarili niyang kaisipan na mali na hindi niya magagawa. Pero sabi ng salita ng Panginoon, sa lahat ng iyong gagawin or gawain, siya nga'y alalahanin upang ikay patnubayan sa iyong mga tatahakin. Amen. So yung bilang Hudyo na dapat nakita ni Reyna Esther yung kapangyarihan ng Panginoon. Yung na hindi niya in-underestimate, hindi dapat underestimate bilang sa atin din po bilang mga mananampalataya ng Panginoon. Minsan may mga bagay tayo na inaakala nating wala nang lalala. Minsan po sa sakit, di ba? Kung titignan natin on our bare eyes na yung sakit, wala tayong kakayanan. Yes, wala po tayong kakayanan na pagalingin yung sarili natin. Pero yung Panginoon, bilang Hudyo sila po, bilang Hudyo, tayo po bilang mananampalataya ng Panginoon, meron pong kakayahan, may kapangyarihan po yung Diyos na kayang magpagaling. Kayang gawing posible ng Diyos yung mga bagay na imposible. Amen. So, kapangyarihan ng Panginoon, lagi po nating titingnan na
hindi natin pwedeng limitahan yung kapangyarihan ng Diyos. Hindi natin pwedeng isipin na kumbaga ito lang yung ano natin kumbaga yung sa mindset natin ito lang yung kakayanan natin, pero nakalimutan natin tingnan yung laki ng kaya ng Diyos na magagawa niya. Amen. So, ganun po yung dapat na maging mindset ng tao, na maging katulad tayo ng Caleb, na nakatingin tayo sa positive. Hindi natin tingnan yung kung ano yung negative. Na-underestimate natin yung power ng Panginoon kapag ganun po yung mindset po natin. Amen po. So, yon. Sa verse 12 po ng chapter 4, sabi po dito, pagkatapos na masabi kay Mordecai ang pinapasabi ni Reyna Esther, sa verse 13, ito naman po yung pinapasabi kay Esther. Huwag mong isipin, ayun po yung kaninang text natin, di ba? Huwag mong isipin na ikaw lang sa lahat ng Hudyo ang makaliligtas dahil sa palasyo ka nakatira. Sapagkat kahit na manahimik ka sa panahong ito, may ibang tutulong at magliligtas sa mga Hudyo. Pero ikaw at ang mga kamag-anak mo ay mamamatay. Baka nga kaya ka ginawang reyna ay para mailigtas mo ang kapwa mo mga Hudyo. Amen. So, dahil nga po yung relationship ni Mordecai at ni Reyna Esther, di po ba ganun ano nila? So, parang makita po natin dito yung kumbaga may power pa or merong nag-i-instruct pa din si Mordecai kay Esther bilang siya yung tinuring niyang anak. So meron pa rin siyang may access siya para bigyan ng utos or para paalalahanan si Esther, 'di po ba? So dito po makita natin yung tatlong bagay na sinabi po ni Mordecai kay Haring Esther. Una po, pinaparealize ni Mordecai kay Reyna Esther na hindi siya dapat makampante. Kahit na nakatira siya doon sa palasyo, 'di ba? Hindi siya exempted. Hindi po siya exempted doon sa binigay na utos ng hari. Kasi sabi nga po, lahat ng Hudyo So pag nalaman na Hudyo si Esther, so possible na kasama po siyang mamamatay. So kung hindi siya kikilos, maaari din siyang maging biktima nung utos na pinalabas ng hari dahil kay Haman. So sa atin din po bilang mga anak ng Panginoon, po ba, ma-realize din po natin na sabi nga po na na mayaman, kahit na maraming kayamanan, ba? May mga tao po kasi na kampante na kapag ka meron silang kayamanan. Kampante sila na ligtas sila kapag sila ay mayaman, kapag sila ay nasa mataas na posisyon, kapag sila ay ang tawag dito, may mga nasasandalan. Yung ba, andun yung comfort nila, nandun yung yung ano ba, andun yung ano nila andun yung pananalig nila doon sa mga bagay na akala nilang kaya silang iligtas. Amen. So makita po natin dito, doon sa sinabi ni Mordecai kay Esther na hindi dahil nakatira ka sa palasyo ay ligtas ka na. So sa atin din po, hindi dahil din sa katanyagan o sa karangyaan o sa magandang estado mo sa buhay ay maliligtas ka na. Amen. Kapag dumating po yung paghuhukom or yung panahon ng darating na paghuhukom ng Panginoon, kahit na marami kang pera, kapag hindi po naging mabuti ang iyong pong buhay na nakaayon sa Panginoon, di po ba? Lahat po tayo hindi exempted. Lahat ng tao na nakagawa ng mali, kung saan pupunta. Lahat ng tao daan po sa paghuhukom. So makikita po pagdating ng araw na yon kung ano po yung ating pong tinanim. Di po, kung ano po yung ating pong pinrioritize sa buhay po natin. So papatunay po dito na hindi yung kayamanan, hindi yung katanyagan, yung posisyon, or yung marami ka sasakyan. Diba? Ngayon, di ba, yung mga ano ngayon, kung narinig niyo po yung issue tungkol doon sa Pogo, di ba, sila, pangalan nito, napanood ko dati yun sila, ang pangalan yun? Si, si Alice Alice Goo, si Go. Alice Goo, di ba ba, ganong siya kayaman, ganon siya karaming, kapangyarihan, pero in an instant, di ba, ano po, nawala, ngayon nandun siya inililiti siya dahil sa mga kayamanan na pinanghawakan niya, di po ba? So, wala pong kayamanan na
kumbaga magliligtas. Walang kayamanan, walang kapangyarihan na may kakayanan na iligtas tayo pagdating po sa mga paghuhukom at lalo na po maging sa mga pagsubok. Sabi po na kung sa tingin po natin safe tayo, kumbaga exempted. Kaya nga sabi po na lagi nating na papag-aralan, lagi nating naririnig ngayon na hindi dahil Kristiyano na tayo, exempted na tayo sa pagsubok. Di po ba? Kumbaga, Kristiyano po tayo, dapat lang na maging handa po tayo. Maging handa tayo sa pagdadaanan natin pagsubok. Dahil, sabi po sa salita ng Panginoon in John 16:33 na talaga pong nakasulat po na dadaan po tayo sa maraming pagsubok. Meron pagsubok na pagdadaanan lahat, mananampalataya man o hindi mananampalataya. Tayo po lahat ay dadaan sa pagsubok. So, wala pong exempted. Lahat po tayo ay dapat na maging handa. Amen. Maging matibay yung ating pananalig sa Panginoon para maging matagumpay po tayo pagdating po ng mga pagsubok na pagdadaanan po natin. Amen. Salamat po sa Panginoon na na bilang mga Kristiyano na nakakakilala sa Panginoon, 'di ba? Panatag po yung ating pong puso, panatag yung ating kalooban na kahit dumaan tayo sa mga ganong pagsubok, hindi po tayo matitinag, hindi tayo panghihinaan ng loob dahil alam natin, kilala na Diyos na pinangahawak natin, nakasama natin, hindi tayo pabayaan, hindi tayo iiwanan. Amen. So, ganun po. Isa pa pong sinabi ni Mordecai na nag-click dun sa isip ni Esther para maibago yung mindset niya. Sinabi niya dito na kahit na manahimik ka sa panahong ito, may ibang tutulong at magliligtas sa mga Hudyo. Sabi po dito, ayun po yung inano ni Mordecai. Bilang mga Hudyo, na tapat na mga Hudyo tapat sila sa pananampalataya. Amen. Naniniwala po si Mordecai na kahit na hindi kumilos si Reyna Esther, meron silang Diyos. Amen. Meron silang Panginoon na kanila po na magliligtas po sa kanila. Meron silang pinaniniwalaan, meron silang hari na pinaniniwalaan na magliligtas sa kanila. Di po ba? Katulad po talaga sila nila Daniel, ni Shadrach, Meshach at Abednego na kahit nasabi po nila na kahit na hindi kami tulungan ng Diyos, maninindigan pa rin kami sa pananampalataya namin sa Panginoon. Amen. So ganun po si Mordecai na kahit na nagsa ganung sitwasyon, sabi niya, naniniwala siya na may gagawin ang Panginoon. Nakikilos ang Diyos, na siya yung pinaniniwalaan ni Mordecai na may magagawa, na may kayang gawin ang Panginoon para sila ay iligtas. 'Di ba? Merong kakayanan ang Panginoon na iligtas sila sa mga ganung sitwasyon. So hindi man gumalaw yung hindi man siya manangan dun sa kakayanan ni Esther, pero yung pananangan niya, yung paninindigan niya at yung pananampalataya niya sa Panginoong Yesus, ayun yung kanyang sinasandalan. Amen. So, isa yun sa realization na binibigay niya kay Reyna Esther. And then yung sinabi niya po doon na sabi niya dito sa pangatlo is baka nga kaya ka ginawang reyna ay para maligtas mo yung kapwa mo mga Hudyo. Amen. Pinarealize din po ni Mordecai na kaya ginawang reyna si Reyna Esther is para iligtas niya yung kapwa niya mga Hudyo. Amen. So sa atin po, kaya siguro or tayo po, sa ating pong pananampalataya, pwede po or posible po na kaya po tayo ang unang, kung tayo man po yung mga unang Kristiyano sa pamilya po natin, di po ba? Katulad ni Reyna Esther na merong pribilehiyo or meron tayo po yung binigyan ng pagkakataon na unang makakilala sa Panginoon. Amen. So tayo rin po na ang alam po natin na yung layunin po ng Panginoon, yung layunin ng pagkakatawag sa atin ng Panginoon is para maligtas tayo at the same time tayo rin po yung maging vessel, maging instrumento para sa mga hindi pa po nakakakilala sa Diyos. Na tayo po yung gagamiting instrumento ng Panginoon. 'Di ba? Si Esther po, siya po yung tinatawag or ginawang reyna para iligtas niya yung kapwa niya Hudyo. So tayo rin po na mga mananampalataya, tayo yun po yung layunin ng Panginoon
na lumawak pa yung kaharian ng Panginoon dito sa lupa sa pamamagitan po natin. Amen. So hindi po aksidente na tayo po yung naging unang Kristiyano. Hindi po aksidente na tayo po yung unang nakakilala sa Panginoon bilang ating Diyos at sariling tagapagligtas. Di po ba? Tayo po ang inuna siguro ng Panginoon o inuna ng Panginoon para po tayo po yung maging instrumento, para po tayo yung maging instrumento para mailigtas din natin yung ating pong mga kamag-anak, kaibigan, yung mga kakilala natin na hindi pa kakakilala sa Panginoon. So, tinatawag tayo ng Diyos ngayon bilang lingkod niya na mag-share, na ipahayag yung kabutihan ng Diyos. Amen. So, minsan may mga kahinaan po tayo, may mga ah, kahinaan or takot, yung fear. Di po ba na mag-share ng salita ng Panginoon. Pero dati nga po, di ba, nung hindi pa tayo nakakilala sa Panginoon or dati nung nakakilala na talaga tayo sa Panginoon pero di tayo sanay na banggitin yung Panginoon, yung word ng Panginoon. Lord, Lord lang po tayo dati, Lord, di ba ganyan lang. Pero nung lumakas na yung loob natin, nagkaroon na ng power, yung naintindihan na natin, naunawaan na natin yung layunin ng Diyos sa buhay po natin, naging malakas na yung loob natin na banggitin yung pangalan ng Panginoon, banggitin natin yung hallelujah, praise the Lord. Di po ba dati noon nagiging ano tayo parang parang natatakot tayong banggitin yung mga ganong salita dahil nandun yung fear, dahil nandun. Pero ngayon na yung pinapakita sa atin ng Panginoon na habang tumatagal tayo bilang Kristiyano, hindi tayo dapat maging stagnant, hindi tayo dapat manatili na ganun yung ating mindset pagdating sa pagiging Kristiyano. Hindi tayo tinawag ng Diyos para tayo lang, sarili lang natin yung ililigtas natin, kundi tinawag tayo ng Panginoon upang magamit tayo para maging instrumento tayo para sa kaligtasan ng mga mahal natin sa buhay, di ba? Sabi nga po sa Romans 8:28, alam natin na sa lahat ng bagay, gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, na Kanyang tinawag. Ay, bakit ako naiyak? Ayon sa Kanyang tinawag sa Kanyang layunin. Ay, marahil lahat ng nangyari kay Esther at kay Mordecai ay pinaglakip-lakip ng Diyos para sa magandang layunin. So, ganun sa buhay po natin, di ba? Ganon natin, yung mga bagay na nangyayari sa buhay po natin, pinaglalakip-lakip po ng Panginoon yun para sa magandang layunin. Amen. So, yung mga pine-prepare tayo ng Panginoon para sa mas maganda, sa mas malalim pa na, na layunin niya, magandang layunin niya, nilalagay niya sa buhay po natin. Amen. So, hindi pa tapos. Sa verse 15 pa po doon, sabi niya dito, sa chapter 4, ito naman ang pinapasabi ni Esther kay Mordecai, humayo ka, tipunin mo ang lahat ng Hudyo na nandito sa Susa at mag-ayuno kayo para sa akin. Ako at ang mga alipin ko ay mag-aayuno rin at pagkatapos ay pupunta ako sa hari kahit na labag sa batas. Kung papatayin man ako, handa akong mamatay, sabi po ni Esther. So dito po, ipinakita ni Esther dito yung after niyang marinig yung mga pinarealize sa kanya ni Mordecai na maintindihan niya kung bakit siya naging reyna, di po ba? So ngayon po, nagkaroon na siya ng power, nagkaroon na siya ng lakas ng loob na mag-step out, lumaban or na wag na siyang manangan dun sa kumbaga, nalilimit kasi yung ano niya, nalilimit yung kakayanan niya dun sa nakita niya or sa nalalaman niya before. Kumbaga, hindi po naging malinaw sa kanya yung hindi naging malinaw sa kanya yung may kaya pa, may pwede pang gawin na beyond or behind pa dun sa bars na or sa wall na yun lang yung kaya niyang tignan. Yun lang, dun lang siya nakatuon. So ngayon naging bukas na yung kanyang isip nandun na yung kanyang nandun na yung kanyang intense na desire na mailigtas din yung kanyang mga kasamang Hudyo. So, pinakita po ni Esther dito yung pananalig sa Diyos. Di po ba? Sinabi niya, humayo ka, tipunin mo yung lahat ng Hudyo at mag-ayuno para sa akin. So, makita po natin dito na nag-work na yung kapangyarihan ng Panginoon sa buhay niya. Na nakita niya na ngayon kung paano siya kikilos bilang Hudyo. Na hindi siya mananangan sa sarili niyang kakayanan, kundi lalapit sila sa Panginoon. Kundi tatawag sila sa Diyos, sabi niya, mag-aayuno. Kailangan mag-ayuno sila, di po ba? Na makita dito na sa lahat ng battles,
na hindi tayo kailangan wag nating isipin na kaya ko na, pero susuong na ako. Pero lagi po nating iisipin na sa lahat ng battle, sa lahat ng mga challenges na pagdadaanan natin, lagi po nating uunahin yung pagpapakumbaba, lumapit una sa Panginoon. Amen. Manalangin. Sabi po dito, mag-ayuno. Sabi po, di ba ba naaaral natin before na yung pag-aayuno, hindi po, nag-aayuno tayo, hindi para gawin ng Panginoon yung gusto natin, kundi nag-aayuno po tayo para yung sarili natin, yung baga hinahanda natin yung sarili natin para sumunod tayo sa kalooban ng Diyos at mangyari yung nais ng Panginoon, hindi yung nais natin yung gusto natin, kundi yung nais ng Panginoon. So susunod tayo, kaya tayo nag-aayuno, susunod tayo sa kalooban ng Diyos. Hindi tayo nagpa-fasting para hatakin natin or turuan natin or utusan natin yung Diyos na gawin yung gusto natin. Amen. Sabi po sa James 5:16, malaki ang magagawa ng maningas na panalangin ng taong matuwid. So yung yung pag-aayon, no, piniprepare din natin yung sarili na, yan, piniprepare natin yung sarili natin para sumunod, para maging malunis, matuwid at kalugod-lugod yung ating sarili sa Panginoon. So ganun sabi po ng James na malaki yung magagawa. Yung prayer of the righteous man is powerful and effective. So pag ang ating puso ay malinis, di ba? Walang galit or walang mga kabigatan sa puso na tinatago, di ba? Makakapanalangin po tayo at maririnig ng Diyos yung ating mga panalangin ng mga walang barriers. Amen. So sa number 2, sabi po dito na hinihingi ni Esther na tipunin lahat ng Hudyo. Kumbaga, hindi lang isa, kundi sama-sama silang sasangguni sa Panginoon. Sama-sama silang magkakaisa na mananalangin. Kaya po tayo, 'di ba, nagkakaroon tayo ng mga araw ng mga pananalangin. Meron tayong night watch, meron tayong night of worship. 'Di ba? Mahalaga din po 'yon na nagkakaroon tayo ng mga ganon na sama-samang nananalangin. Dahil yung sama-sama pong panalangin, sabi po ng Panginoon na sama-samang panalangin ay yung mas kumbaga naririnig. Kumbaga kaya tayo po ba kumbaga may mga prayer request tayo, kapag may mga prayer request tayo, mas mainam po na isinasangguni natin or sinasabi natin sa mga kapatid natin sa church natin para ipanalangin po natin. Amen. Isang testimony ko nga po na pinapanalangin po namin dito sa prayer time po namin yung para dun sa ano ni ate ko, yung inalis na bukol. So, yung pinapanalangin po namin na yung result ng biopsy. So, praise God po na yung result po is negative. So, salamat sa Panginoon na talagang yung panalangin po, na sama-samang panalangin ay tinutugon po ng ating Diyos. Amen. So, sabi po doon sa Matthew, di po ba ay, sabi po sa Matthew, chapter 18 verse 19 to 20 na two or three gathered in his name, di ba? Siya po ay nasa ating kalagitnaan at naririnig ng ating Panginoon at tutugunin niya po yung mga panalangin po, sama-samang nananalangin, nagkakatipon sa pangalan niya. Amen. Naroon ng Panginoon. So, hindi na po mahirap para sa Panginoon na na tugunin yung panalangin ng sama-samang nananalangin. Amen. And last po, sabi ni Esther na mamatay man ako, handa akong mamatay. Amen. Tayo di po sa mga sitwasyon na katulad ni Esther, yung pagkakatawad natin bilang lingkod ng Diyos, di ba? Yung sabi ko nga po kanina, tayo po tinawag ng Diyos bilang vessel niya na gagamitin tayo para maging pagpapala din sa mga mahal natin na hindi pa nakakakilala. So yung conviction po, kung ang Panginoon po ay naglalagay ng conviction po sa ating mga puso na tayo rin po ay magpagamit sa Kanya. Wag po nating pigilan po 'yon, yung conviction na 'yon, na wag nating i-refuse, wag nating i-reject. Hindi, i-ano natin, tanggapin natin ng maluwag sa puso at nang may pagmamahal yung conviction na binibigay sa atin ng Panginoon para maging daluyan tayo, maging vessel tayo sa kalalawak pa or ikalalaki pa ng kaharian ng Panginoon dito sa lupa. Amen. So, magkaroon tayo ng courage, sabi kong gano'n, na mag-step out tayo dun sa beyond dun sa boundaries na na iniisip natin na hanggang doon lang tayo. So tingnan pa natin yung kayang gawin ng Diyos through us.
sa pamamagitan ng mga buhay na binigay sa atin ng Panginoon at sa pagkakataon at sa mga pribilehiyo na binibigay sa atin ng Panginoon para magamit tayo ng daluyan ng kanyang pagpapala sa ibang mga tao pa na hindi pa nakakilala sa Panginoon. So, yun lang po. Salamat po sa Diyos. Sa Panginoon po ang papuri. Praise the Lord. Purihin po ang Panginoon. Ate Ami, sa napaka-dense na, napaka-punong-puno na salita ng Diyos sa Esther 1:2-4. And praise the Lord. So siguro po, na lang po, no, sa mga natutunan natin tonight, no, Brother Randy, wala na sigurong question, tama ba? Na walang question kasi no, talagang pinaliwanag ni Sister Ami. Sister Reynalyn, may question ka ba? Oh, wala, no? Sister Ami, talagang no, talagang punong-puno siya na explain mo sa amin from chapter 1, chapter 2, chapter 3, chapter 4. Pero yung isa sa mga kada kabanata, no, kada chapter may pinatatak ka sa amin, no, lalo na itong mga bandang ah yung chapter 4, yun na yung laman talaga no? Yung challenge for every one of us, no? Yung challenge sa atin, no? Doon pa lang sa sa chapter 1, maganda na hindi namimili, no? Hindi tayo mamimili dapat na hindi mamimili. Na dapat we're not respecter of person. So kagaya ni inimbitahan niya lahat. Tapos chapter 2, ang ganda rin ng chapter 2, no? Pati chapter 3, sunod-sunod. Pati yung preparation kay Esther, no? So all of us are also in spiritual, we are prepared, no? Pini-prepare din tayo ng Panginoon, no? Na maharap sa kanya. Doon naman yung ibig sabihin, isa yon sa part na yon, yung pagpe-prepare sa atin to pag iniharap tayo sa Panginoon. At the same time, na dahil nga itong mga to, si Mordecai, yung mga tauhan na nabanggit ni Sister Ami, no, very no, ang galing niya kasi pinapakita doon na yung pagtitiwala ni Mordecai, no, talagang very significant. Ano siya, talagang yun yung ibibigay niya sa atin na shinare din ni Sister Ami na talagang dapat ganun tayo kay Mordecai, na yung pananampalataya natin, no, hindi tayo yuyuko kahit kanino, i-stand natin yung faith natin kay Lord, no. Yan yung shinare dyan ni Sister Ami. And then yung ginawa ni Mordecai, ang galing ng relationship kasi ni Mordecai and ni Esther. So tayo as Christians, we have to have this uh, yung wag natin pagmamatigasin yung puso talaga natin every time the Lord will speak to us, no, in His Word, at saka sa mga kapatiran natin na nagiging accountable, no, yung bang magpapaalala sa atin. Minsan kasi because of our self-righteousness, no, minsan di natin makita yon, akala natin nagiging lang yung mga kapatid natin sa atin, no, yung Word of God na pero ginamit yung kapatid natin, minsan ayaw natin pakinggan yon, na because of our self-righteousness and yung akala natin masasapawan tayo dahil doon, or because of our possessions, no, kagaya ni Reyna Esther, di ba? Kung tutuusin, di ba, Reyna na siya, pero makikita mo yung kababaan ng puso ni Reyna Esther doon. Pero bago nangyari yon, yung rebuke ni Mordecai, na yung shinare ni Sister Ami, no, yung realization, ang galing nun, ang galing ng message na yun, no, we need realization. Even up to this time, sa panahon natin, we need this realization na nilagay tayo ng Panginoong Diyos dito sa katayuang to. Na? Ang galing sa RTPB, pag binasa niyo RTPB verse 14, malay mo. Malay nyo. Diba? Parang, alam mo yon, sa panahong to, bakit ikaw ang nauna? Madalas nababanggit din namin to nila Brother Randy pagdating sa business side namin Bakit ikaw ang nauna? Ang galing dito, tumpak na tumpak dito sa shinare ni Sister Ami. Na Sister Ami, no, medyo relate si Sister Ami dyan kasi nag-step up na rin si Sister Ami. Di ba? Yung dating natatakot siya mag-share sa family niya, nag-share na rin siya. Si Sister Reynalyn, ganun din. No? And I'm praying that every one of us will share this wonderful
salvation na binigay sa atin ni Lord, na nilagay tayo sa position na we are saved so that we can tell anybody or we can pray to them no about sa ginagawa ng Panginoon sa buhay natin at hindi lamang na yes, alam nating ligtas tayo, dapat sila rin maligtas. Yun yan eh. Yung sinabi ni Mordecai, oh, pwedeng ligtas kayo ngayon pero may magliligtas din sa amin na sa mga Hudyo. Pero ang matindi nun, mapapahamak ka rin at ang pamilya mo. Ano ibig sabihin nito? Kagabi may binabasa ako that is in James no kapag alam natin yung bagay na mabuti at hindi natin ginagawa, yun po ay kasalanan. Alam niyo po ba 'yan? 'Di ba? Nasa James, no? So, nung pinagbubulay-bulayan ko 'yon. So, isa doon yung parang nangyari kay Esther. Alam niya kung ano yung mabuti. Pag hindi niya ginawa yung mabuti, nagkakasala siya. So, even in us as believers of Jesus Christ, as sinave na tayo ng Panginoon. So, binalikan ko sa Corinthians, tinawag tayo to reconcile people. Eto, Brother Randy, sa lahat ng mga kapatiran ko nandito sa Zoom, no, minsan niisip natin, di ba, ano talaga yung purpose natin? Aside from we are saved by the Lord and makasama natin siya sa langit, isa sa purpose natin is to reconcile. God gave us the ministry of reconciliation. No, yan yung ministry natin. No, though tayo ay nahihiya pa, medyo natatakot pa, pero yung pinaka great motivation natin parang kay Mordecai and Esther, 'di ba? Na alam mo yung totoo, pag hindi mo to ginawa, nagkakasala ka din. Alam mo na mapapahamak sila, kapag hindi mo to ginawa, mapapahamak sila. So that is, ang ganda ng message, yung buong to, no, pag bubuhay natin, pag tiningnan mo yung 1 to 4, no, yung mensahe niya, napakaganda ng purpose ni Lord sa pagkakatawag niya sa atin. No, kung i-relate na natin sa panahon natin ngayon, just like that, na si Reyna Esther, no, kung tutuusin, no, ano lang siya orphanage na, yan, ano, orphan, no? Parang wala na kasi siyang magulang pero may pinsan siya si Mordecai. Sa atin, ganun tayo. We are, alam mo yon, we are slave, ganito, ganyan, na because of our sin, but the Lord Jesus Christ died for us para tawagin tayo sa pagkatawag natin sa ministeryong pakikipagkaisa ng mga taong hindi pa nakakakilala sa Panginoon para sa ating Diyos. Na? So, ganun siya. So, I will end na. Ate Ami, sobrang dami po ng matututunan namin at natutunan namin sa shinare ninyo. We are so blessed in the Word of God tonight. No? Alam ko, parang akala ko nga series na tayo no? na yan. Talagang parang ano rin talagang haba din na. Akala ko ako lang yung ganun mag-share Ayan, napalaban din ako sa iyo Okay. Na Brother Randy, na Brother Fidel, andiyan ka pa ba? Andiyan pa ba yung mga kapatid natin? Gising pa ba kayo? Ayan, no? Ayan, inisa ni Sister Ami yung series ng Esther Ayan, no? Dapat pala, pati next week, Sister Ami pa rin, Esther pa rin Ayan. So, by the way po, sa lahat po ng umaten ngayon, tayo po ay pinagpala ng salita ng Diyos na marami tayong mga kasama. Andyan si Nanay Carmelita Canlas, no? Ito po ang nanay ni Sister Reynalyn. Tama ba? Tama ba ako? O, tama ba? Ayan, no? So, alam nyo, nagbubunga po ang ating mga panalangin. No po, no? I want to remind lang tayong lahat dito sa God's Great Love Church, ipanalangin natin, no? Ang ating mga kamag-anak, mga mahal natin sa buhay, na sila rin po ay magkaroon ng totoong relasyon sa ating Panginoong Diyos, no? Yan. At higit po sa lahat, syempre, no, na mag-step tayo na ma-share natin ang pagmamahal ng Panginoong Yesus through this community or this church, no, makasama natin sila. Na po? So pagpalain po tayong lahat. Ate Ami, pray muna kayo bago tayo mag picture taking na po na. Yan. Closing prayer muna. Yan. Yan. Sige po, tayo po yung manalangin muli. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Panginoon, maraming pong salamat, Lord God, sa iyong kabutihan, Panginoon. Salamat po, Lord, sa katagumpayan, Panginoon, ng iyo pong gawain, Lord, kung saan naipahayag, Panginoon, ang mga salita mo, Lord, na nagbigay po sa amin muli ng panibagong karunungan, Panginoon, panibagong kalakasang espiritual. Salamat po, Lord God. Dalangin po namin, Panginoon, ang mga salitang ito, Lord, ay patuloy na tumimo sa aming mga puso, Lord, yumabong, Panginoon, at tunay na
na magbigay ng kalakasan, Panginoon, upang kami, Lord, ay magkaroon ng kakayanan, Panginoon, na mapanindigan, Panginoon, at magawa yung tungkulin namin, mga responsibility namin, Lord God, bilang mananampalataya mo. Panginoon, salamat po sa patuloy na pagsama mo sa amin, Lord, sa pag-iingat mo sa amin, Lord God, bilang mga anak mo, Panginoon, na nagtitiwala sa iyo, Lord. Tunay na pinapakita mo lagi sa amin, Panginoon, na ikaw ang aming Diyos, Lord, na tumutugon at gumagabay sa amin, Panginoon. Lord, salamat po sa mga tao po na nagbigay ng oras upang makarinig ng mga salita mo, Lord, naglaan ng panahon, Panginoon, upang pahalagaan ka, Lord God, sa kanilang mga buhay. Salamat, Lord, sa bawat isa. Salamat po, Panginoon, sa kapangyarihan po na sumama sa amin, Lord God, sa amin pong ginawang pagbabible study na ito, Lord. Alam namin, nananampalataya kami, Lord, na hindi po mawawalan ng kabuluhan, Panginoon, ang mga salita mo, Lord, dahil sinabi mo, Lord God, ng bawat na salita na nahahasik, Panginoon, na mula sa yung mga sa amin yung mga labi, o God, Lord, ito nga po, Panginoon, ay tutubo, Panginoon, at hindi po mawawalan ng kabuluhan, Panginoon, at ito magkakaroon ng kapakipakinabang, Panginoon, na magagamit pa na magsasaka, Panginoon. Magagamit pa namin, Lord God, upang maibahagi pa, Lord, at mapalawak pa, Panginoon, ang iyong kaharian dito sa lupa, God. Lord, salamat po. Palain mo bawat isa, Lord. Ikaw po laging mangunat maghari sa buhay po namin. Sa pangalan po namin, Panginoong Yesus, huwag amin sa panalangin, Lord, in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. And so bago po tayo mag-picture taking, pwede po bang mag-comment kayo ng purihin ng Panginoon? And bago tayo mag-picture taking, comment po kayo ng purihin ang Panginoon. And sabi before, and so salamat po. And so open cam po tayo. Isa pa lang po nagpurihin ng Panginoon. Ayan. Praise God. Praise the Lord. Salamat po sa inyong mga komento at nalalaman ko lang po na nandiyan kayo. Masaya po tayo. Ayan, Sister Darlene. Ayan. Open cam po tayo ha. Picture po tayo. Ayan, Sister Ake and uh, Brother Michael. Yan. Sister Sama ka dyan. Kuya ko. Yan. Open cam po tayo. Open cam. Picture taking na po. Mami. Open cam po kayo. Command Shift 4 po. Praise God. Smile. 1, 2. 1, 2, 3. Smile. 1, 2, 3. Smile. 1, 2, 3. Last one po. Smile. And praise God. Praise God. And And praise the Lord. praise See the you, Lord. See you po this coming Friday sa ating watch night. Sister Eunice. Sister Eunice Ron. and Brother Ron. Ekel. Ekel. Hello sa iyo, Brother Ekel. Hi, Auntie Darlene. Namiss ka namin. This is namin yung Experience experience natin. Praise the Praise Lord. the Lord. Si Daddy. Yan. Iyo po. Ulit. Salamat, Sister. Salamat, Sister. Magandang po. Magandang word of God. Thank you, Marami Sister pa tayo Aki. sana Bye-bye. usapan Sa Night sa po. word ni Sister Aki. natin ito. God bless po. God bless. Bless you, Mommy. family. Bless po. Good night Thank you, po. Sister Eileen. Good night po. Sister. Sister Sarah May. Bye-bye. And And at po, Bye-bye. Sister Emmanuel, Sister Sister Carmen, Carmelita. bye-bye po. Brother Jojo, God bless po. Mother. God bless you. Bye-bye. God bless po. Bye-bye po sa inyong lahat. Bye-bye po. Hello. God bless. Bye-bye po. Yes, see you Friday. Sir Marie. Mami, hindi nag